Mahal ko si Mommy. Halos antok na si Lloyd kaya medyo hindi na malinaw ang boses niya. Bago tuluyang makatulog, idinagdag niya. Mahal ko rin si Daddy. Tumigil ang tibok ng puso ni Sarah saglit at nang tingnan niya ulit si Lloyd, mahimbing na itong natutulog. Ang bilis makatulog ng bata. Napabuntong hininga siya at binuhat ito pabalik sa silid ng ospital kung saan ito naka-admit. Dumating muli si Milagros. Dala ang tanghalian at hindi na malayan ilang oras na pala ang lumipas. Nang makita si Lloyd na nakasandal sa balikat ni Sarah, nagtanong si Milagros. Tulog na si Lloyd? Opo, inilapag ni Sarah si Lloyd at tinakpan to ng kumot. Nakauwi na si Levi mula sa ospital, maayos na siya. At nagpapahinga na sa bahay matapos ang 24 na oras na obserbasyon. Sina Sarah at Milagros na lang ang natira sa kwarto. Inilagay ni Milagros ang isang insulated sa lunchbox sa tabi ng kama ni Lloyd at inabot ng isa kay Sarah. Ito ang tanghalian, gawa ng chef sa bahay. Dali mo to kay Zephyr, ipakita mo sa kanya para makakain at makapagpahinga siya ng maayos. Sige, kinuha ni Sarah at bago umalis ay may naalala siya at nagsabi. Lola, nakaupo si Milagros sa kama at tinitingnan ang kanyang apo sa tuhod. Narinig niyang pagtawag ni Sarah at lumingon. Nakalugay ang mahabang buhok ni Sarah sa likod niya. Habang nakatingin kay Milagros, sinabi niya, maayos na po si Lloyd ngayon. Maayos na? Hindi naintindihan ni Milagros kung anong ibig sabihin ng kanyang apo. Sabi ni Sarah, dinala ko po si Lloyd sa tatay niya kaninang umaga. Kinuwento ni Zephyr sa kanyang lahat na napagdaanan nito noong bata pa siya. Bigla pong bumuti ang pakiramdam ni Lloyd pagkatapos nun. Ibig mo sabihin, ayaw na ni Lloyd na magpa-psychological treatment? Nakakunot ang noon na tanong ng matanda. Opo, tumango siya. Inalo siya ni Zephyr kanina at pinangaralan, kaya po mas naging maayos ng kanyang pakiramdam. Mabuti naman kung ganon. Nakangiting wika ni Milagros. Nakatingin sa kanyang lola sa kamuling nagtanong. Napag-isipan mo na bang bigyan pa ng isa pang pagkakataon si Zephyr? I mean, mahusay para sa isang batang may kompletong set ng magulang. Pagkakataon, hawak ang lunchbox, tumingin siya sa kanyang lola. Sabi pa ng matanda. Sa pagkakataong ito na nasa panganib si Lloyd, inilagay niya sa alanganin ng buhay niya para iligtas ang bata. Kitang-kita na mahal niya si Lloyd at mahal ka rin niya. Nang hindi sumagot si Sarah, idinagdag pa ng matanda. Siyempre, mahalaga rin ang iniisip mo. Respeto namin yun sa'yo. Naiisip ko lang na sana masaya sana kayo bilang pamilya. Hindi ko matiis makita kayong umabot sa ganitong sitwasyon. Sana pag-isipan mo pa ng mabuti. Hindi intensyon ni Milagros na pilitin ang kanyang apo pero ayaw niyang pagsisihan ito ni Sarah balang araw. Sa huli, hindi sumagot si Sarah sa kanyang lola. Lumabas siya ng silid habang naghihintay ng elevator. Biglang sumagi sa isip niya ang isang tanong. Talaga bang dapat niyang bigyan si Zephyr ng isa pang pagkakataon ng ganun kabilis? Sa mga nagdaang taon, napakaraming nangyari na nawala ng tiwala niya sa kasal at sa pagmamahal. Pero mahal niya ito. Magpapakipot ba siyang lagi? O kailangan naman niyang isipin ang kaligayahan nila, lalo ng kanyang anak? Pero nitong pagkakataon na may nangyari hindi maganda kay Lloyd, nilagay ni Zephyr ang buhay niya sa panganib para mailigtas ang bata. Napansin niya na magaling si Zephyr humawak ng responsibilidad. Paano ba niya sasabihin yun sa lalaki na hindi mukhang siya ang naghahabol? Baka asarin na naman siya nito at isiping patay na patay siya sa lalaki. Pagdating niya sa silid ni Zephyr, nakaupo ito sa kama. Nagbabasa ng mga dokumento. Nakasuot siya ng hospital gown. Mukhang may sakit at pagod. Agad na sumimangot si Sarah. Hindi ka ba pwedeng magpahinga ng maayos kung ganito na kalala ang sakit mo? Naiinis talaga siya sa lalaki dahil pakiramdam niya pinababayaan nito ang sariling to. Nagbabasa lang naman ako. Hindi naman ako nagsusulat. Saglit siyang tinignan ni Zephyr, saka ibinalik ang tingin sa mga dokumento. May nakalagay pa ring swero sa kamay ng lalaki. Talagang nakakainis ang katigasan ng ulo nito. Hindi siya natutuwa at lumapit upang kunin ang mga dokumento mula sa kamay ng lalaki. Nakikita mo ba? May swero ka pa. Magpahinga ka na at itigil mo ng pagtatrabaho. Hindi ito nagalit. Tahimik lang siyang tinignan ni Zephyr, ngumiti at nagtanong. Bakit nandito ka na naman? Miss mo na ba ako? Hindi. Agad na itinanggihan ni Sarah.
Pinapunta ko ni Lola para dalhan ka ng tanghalian. Nag-aalala rin pala si Lola sa akin, ngumiti si Zephyr. Pero feeling ko mas nag-aalala ka. Umikot ang mga mata ni Sarah, nagumpisa na namang mang-asar ang lalaking ito. Na-miss mo nga ako, ulit ni Zephyr. Hindi siya pinansin ni Sarah at tumalikod dito upang kunin ang pagkain mula sa lunchbox. Mga simpleng ulam lang iyon at soup. Binuksan ni Sarah isa-isa ang mga pagkain at inihanda iyon upang maihain na sa lalaki. Matapos maayos ang lahat, tumingin siya pabalik kay Zephyr pero napansin niyang nakatingin ito sa kanya ng matagal na. Hindi niya alam kung ano gaano katagal. Bigla siyang nakaramdam ng konting pagkailang at sinabing, "Kumain ka na? Tapos ka na bang kumain?" Tanong ni Zephyr sa kanya. Umiling si Sarah. "Kakain ako pagkatapos mong kumain." Nang marinig ni Zephyr, aalis ito pagkatapos niyang kumain. Bahagyang gumalaw ang kilay niya. "Dito ka na kumain. Ang dami namang pagkain. Hindi ko ito mauubos." May pakiusap sa kanyang mga mata. Hindi alam ni Sarah kung bakit pero hindi niya ito matanggihan. Tiningnan niya ang pagkain at nakita niya talagang medyo marami ang laman. Pumayag siya. Sige, umupo silang magkatapat at sabay na kumain. Hindi maigalaw ng maayos ni Zephyr ang mga kamay niya. Kaya tumulong si Sarah sa pagkuha ng pagkain para sa kanya. Tahimik at maayos ang buong proseso ng kanilang pagkain. Nang malapit na silang matapos kumain, biglang nagtanong si Zephyr. "Tulog na ba si Lloyd nang bumalik ka dito?" "Oo, mahimbing na siyang natutulog." Sagot ni Sarah na may banayad ng ngiti. Tinitigan siya ni Zephyr, halos magkalapit ang kanilang mga mukha. At bigla nitong sinabi, "May sinabi lang ako kay Lloyd kanina." Naramdaman niyang kailangan kausapin si Sarah tungkol dito. "Hmm?" Tumingala si Sarah at bigla siyang natamaan ng tingin nito, malalim at taus-puso. "Si Lloyd, sa nangyari sa kanya kahapon, natakot ako magkaroon siya ng trauma. Kaya kaninang makita ko siya, kinuwento ko sa kanyang ilang bagay tungkol sa pagkabata ko." Panimula ni Zephyr. Bago pa niya matapos ang sinasabi, sumagot si Sarah. "Narinig ko yon." "Hmm?" Naguluhan siya sa sinabi nito. Sumagot si Sarah. "Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng kwarto at narinig ko yon." Mukhang wala siyang maisagot. Tumango siya at nagbigay linaw. "Sinabi ko yun sa kanya para maunawaan niya na kapag may kapangyarihan tayo, kasama nitong maraming panganib. Anak ko si Lloyd, Sarah. Kapag nalaman ng mga tao sa labas yun, maaring maharap din siya sa maraming panganib. Kaya gusto ko siyang maihanda ng mas maaga na hindi ligtas ang mundong ito." Dagdag pa niya. "Naiintindihan ko." Tumango si Sarah at wala siyang hinanakit sa sinabi na yun ni Zephyr kay Lloyd. Siyempre, huminto sandali si Zephyr bago nagsalita ulit. "Bilang ama ni Lloyd, gusto kong protektahan siya habang buhay." Biglang tumingala si Sarah sa kanya. "Alam mo namang marami akong pinagdaanan ng mawalang ama ko. Si Lloyd ay anak ko. Ayokong harapin niya ang mag-isang mga pagsubok ng mundo. Sa murang edad tulad ng naranasan ko noon. Lalo na kung kaya ko namang maging sandigan niya." Walang emosyon sa mukha ni Zephyr, ngunit nakaantig ang mga salitang binitawan niya. Naramdaman ni Sarah ang kahalagahan ni Lloyd para kay Zephyr at tumango siya. "Walang pumipigil sa'yo na maging ama niya." Narinig yun ni Zephyr at ngumiti siya habang tumitingin sa babae. Sa ilalim ng liwanag ng araw, tila payapa at banayad ang mukha ni Sarah. Hindi na siya tulad ng dati na sobrang nakasimangot at laging galit. Napansin yun ni Zephyr at mahina niyang sinabi, "Marami akong taong hindi nakasamang anak ko. Umaasa ako na araw-araw na buhay niya. Makasama ko siya, matutulungan, matuturuan at gagabayan hanggang sa kanyang paglaki." "May puso kang ganyan, tsak na masisiyan si Zephyr sa iyong nais." Nakangiting sagot ni Sarah sa kanya. "Ano naman ang sayo?" Bahagyang tinaas ni Zephyr ang kilay habang tinititigan si Sarah, puno ng damdamin ng boses. "Bibigyan mo rin ba ako ng pagkakataong makasama kayo ng anak mo? Hahayaan mo ba akong muling pumasok sa buhay mo? Para dalawa kayong maprotektahan ko?" Tinignan siya ni Sarah. Hindi niya maintindihan kung bakit para sa kanya. Ang mga mata ni Sarah may bahid ng pagsang-ayon sa kanyang sinasabi. Saan naman nanggaling ang sinasabi mo? "Kung hindi ko sasabihin, paano maintindihan ang iniisip ko?" Sagot ni Zephyr habang nakangiti sa kanya. Ang mga mata ng lalaki talagang nakakabighani. Medyo helpless na si Sarah at gustong sabihin na ayaw na niyang magsalita. Ngunit biglang may larawang lumitaw sa kanyang isipan.
Ang eksena ng pagdating ni Zephyr dala ang kanilang anak. Punong-puno ng dugo ang mukha ng lalaki. Lumapit to sa kanyang bitbit si Lloyd at mahina niyang sinabi, "Ibinalik ko si Lloyd sa iyo ng buo." Biglang bumilis ang tibok ng puso niya at tumingin siya sa lalaki. Tinitigan din siya nito ng malalim. Naisa nang mag-isip na muna ni Sarah bago magsalita. Subalit nauna na sa kanya ang kanyang matabil na bibig. "Sigurado ka bang gusto mo kong makasama?" Pagkasabi nun, agad siyang nagsisi at gustong batukan ng sarili. Napakatanga niya sa pagkakataong iyon. Nakakahiya. Bakit parang nawalan siya ng malay at biglang sinabi ang ganung bagay? Nang pabigla-bigla. Habang naiinis siya, biglang inabot ni Zephyr ang kanyang kamay at tinawakan to. Natigilan siya ng saglit, ngunit tinila na siya nito palapit. Tinitigan siya ni Zephyr at seryosong sinabi nito, "Seryoso ako. Gusto kong makasama ka. Kayo na anak natin. Alam mo naman kung gaano kita kamahal." Parang may pisi sa puso niya na biglang hinila ng banayad. Tumungo siya kay Sarah at napansin niya ang tingin nito sa kanya na gaya ng dati. "Mahal kita, Sarah. Mahal na mahal. Hindi ko gagawin ang lahat ng ito kung wala lang. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang." Magulo ang isipan ni Sarah kasabay ng malakas na pagtibok ng kanyang puso. Hindi siya makahuma, lalo nang bahagya siyang hatakin ni Zephyr at gawaran ng halik. Natigilan si Sarah at nang akmang itutulak niya ito, biglang niyakap nito ang kanyang bewang at pinalalim pa ang halik. Gusto niyang tumutol, pero ang masiding halik ay nakapagpagulo sa kanyang isip. Sa gitna ng kanyang kalituhan, naisip niyang isang bagay. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balikat nito at sinabing, "Bitawan mo ko, may sugat ka pa." Agad siyang binitawan ni Zephyr, ngunit kitang-kitang damdamin sa kanyang mga mata. Ngumiti siya at sinabing, "Sarah, hinding-hindi na kita hayaang mawala pa sa akin." Namula si Sarah sa kanang salita. "Huwag kang mangako ng ganyan. Kapag hindi mo natupad, baka tamaan ka ng kidlat." Napatawa si Zephyr, niyakap ang kanyang bewang at malambing ang tinig na nagsalita. "Sige, kapag hindi natupad, tamaan nawa ako ng kidlat." Si Sarah naman ang napatawa ng bahagya, nakasandal siya sa mga bisig ng lalaki, ngunit medyo nag-alangan siya. "May sugat ka, kaya wag mo akong yakap-yakapin, baka masaktan ka. Sa lahat ng sakit na pinagdaanan ko, wala lang ito. Ikaw ang nagsisilbing gamot para sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. Kayo ng anak natin. Ang ngiti mo at yakap na araw-araw ko makikita'y sapat na upang lumakas ako. Ang natutunan ko sa buhay, tama lang pala na hindi basta sumuko." Naiiyak na si Zephyr habang hinihimas ang pisngi ni Sarah. Sa katuluyang, nalaklak ang mga pitak ng luha sa kanyang pisngi. "Mahal ko, ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko palagi." Pinunasan ni Sarah ng kanyang palad ang nalagdag na luha ni Zephyr. Sa kapatamping hinalikan ng lalaki sa pisngi, nagitla si Zephyr sa kanyang ginawa kaya kagad na nagtanong, "Para saan ang halik na yon?" "Basta magpakalakas ka," bulong niya sa lalaki. Niyakap naman siya nito. Hindi maintindihan ni Sarah kung bakit siya nakaramdam na magkahalong emosyon. Inakala niyang magiging awkward at malambing ang muling pagsasama nila, ngunit hindi niya inaasang magiging natural ang lahat, parang diretso silang lumundag sa yugto ng matinding pagmamahalan. Wala nang kung ano-anong paligoy-ligoy pa, bigla silang nagkaroon ng unawaan. Matapos siyang yakapin ng matagal, hindi na kinaya ni Sarah. Pinilit niyang itinulak ito habang nalilitong puso. "Tama na, kailangan mo matulog pagkatapos kumain. Kailangan mo magpahinga ng mabuti para mas mabilis kang gumaling." Hindi siya kaagad binitawan ni Zephyr. Sa halip tinitigan nitong kanyang mukha at mahina siyang nagtanong, "Babalik ka ba ulit dito?" Natigilan si Sarah at inisip na biruin ng lalaki. "Pag-iisipan ko, kung hindi ka na magiging makulit." "Pag-iisipan mo?" Tumaas ang kilay ni Zephyr. "Parang hindi ka sigurado na pupuntahan mo ko ah. Ayaw mo ba akong makita?" "Hindi naman, kailangan ko kasing alagaan ang anak ko." Nakangiti niyang sagot. "Anak natin," pagtatama nito sa kanya. "Dalhin mo siya rito, magkasama kami mag-stay sa parehong ward." "Imposible yata." Ngumiti si Sarah sa kanapailing. "Bakit?" Nangunot ang noon ni Zephyr sa kanyang narinig. Hindi naman siya sugatan. Matatapos ng 24 na oras na obserbasyon, baka ma-discharge na siya mamaya. Mahinahon niyang sagot. "Ikaw bang maghahatid sa kanya pa uwi?" Tanong ni Zephyr na bahagyang may lungkot sa mga mata.
Tumango siya. Oo naman, anak natin siya. Iiwan ko ba siya at paalagaan sa iba para samahan ka? Ano? Biglang kinilig si Zephyr sa kanyang narinig. Nakangiti habang inuulit ang sinabi niya. Anak natin, nakita ni Sarang tinutokso siya nito, kaya tinampal niyang dibdib nito. Huwag mo kong asarin, ihahatid ko na siya pauwi. At ikaw naman, magpahinga ka na dito. Nang makitang inosente at kaakit-akit na anyo ng babae, lalong lumalim ang tingin ni Zephyr kay Sarah. Sa paus na tinig sinabi niya, kung ganoon halikan mo muna ako. Hindi, tanggi ni Sarah, nahalikan na siya nito kanina. Tapos ngayon humihingi na naman ng halik? Abusado talaga. Hindi ko kayang iwan mo ko, nagkukunwari siyang malungkot. At baka makakuha ng halik galing sa kanyang pinakamamahal. Maati mo bang iwanan ako ng ganito na lang? Naramdaman ni Sarang nagpapakyut na naman si Zephyr sa kanya, kaya't biglang uminit ang kanyang mukha at sinabi ng malamig. Huwag ka nang masyadong makulit. Ganyan talaga kapag in love, sagot ni Zephyr na parang may pilong ngiti sa kanyang mga labi. Pero hindi naman tayo in love, matagal na tayong magkaibigan. Hindi ba sabi mo friends, nang upisa na rin siyang balikan ng pang-asar sa lalaki? Kaya nga magsisimula na tayo ulit, hindi ba? Naghahalikan naman na tayo. Nung nakaraan nga may nangyari sa atin, ang lakas pa ng ungol mo. Parang, agad tinakpan ni Sarang kanyang bibig. Gago ka talaga, saway niya sa lalaki. Tumigil ka nga, kiss lang eh, nakangusong request ni Zephyr. Sige na, in love ka naman sa akin. Sabay haplos nito sa kanyang leeg pababa sa kanyang dibdib. Ang pagkilos na yun ay sobrang lapit at intimate, para siyang tinamaan ng kuryente. Nalambot siya kagad na sinabing, sino ba ang in love sa'yo? Ikaw na mismo nag-agree, sabi ni Zephyr sa kanya. Saka dahan-dahang lumapit sa kanya. Alam kong nagagapuhan ka sa akin at nag-init sa aking alindog. Tumigil ka na nga. Mabilis siyang tumayo at lumayo sa lalaki. Aalis na ako, tinalikuran niyang lalaki. Kaya sa totoo lang, maari pa pala siyang umibig. Nilingon niyang lalaki may malungkot na mukha at nakabiling ang ulo sa harapan. Nagmamadali siyang lumapit dito na medyo iika-ika sa hinawakan na magkabilang pisngi ni Zephyr at hinalikan ito sa labi. Labis ang gulat ng lalaki at hindi kaagad nakakilos. Bago pa siya mahawakan nito, mabilis na siyang nakalayo. Napahawak na lang si Zephyr sa kanyang buhok sabay sabing, yes. 2 oras ang lumipas. Sinabi ng doktor na pwede nang pauwiin si Lloyd mula sa ospital at kung sakaling may nararamdaman siyang hindi maganda, pwede siyang bumalik para sa follow-up check-up. Tungkol naman sa psychological counseling, bibisita sila sa psychologist kinabukasan. Matapos marinig ang mga plano ng doktor, nakaramdam si Sarah ng kaluwagan at bumalik sa kwarto para gisingin si Lloyd. Naalimpungatan ng bata, bahagya pang kinusot ang mga mata saka nagtanong sa kanya. Bakit po mami? Anak, pwede na tayong umuwi, pagbabalita niya sa bata. Nilikom nilang kanilang mga gamit at nilisan ng kwarto kasamang kanyang lola. Nasaan si Daddy? Tanong ni Lloyd habang hawak siya ni Sarah. Tumingin si Sarah sa kanya. Siguro nagpapahinga si Daddy ngayon. Umuwi na muna tayo. Madi-discharge na ako. Tapos hindi siya makakapunta para ihatid ako. Makikita sa mukha ni Lloyd ang bahagyang kalungkutan. Hindi pinapayagan ng mga bata na bumisita sa ospital. Kung aalis si Lloyd, kailangan maghintay na muna siyang ma-discharge si Zephyr bago sila muling magkita. Kaya't natural lang na magmukhang malungkot ang bata. Nakita ni Sarah ang ekspresyon ng anak at parang may pirasa ng kalungkutan sa kanyang puso. Pero si Zephyr ay malubhang nasugatan. Paano siya papayag na ihatid nitong kanilang anak? Habang iniisip ito, biglang narinig ni Sarah ang masayang tinig ni Lloyd. Daddy! Nagulat siya nang marinig iyon at nang itinaas niyang kanyang mata, nakita niyang nakaupo si Zephyr sa wheelchair mula sa kabilang bahagi ng koridor. Mukhang mahina't maputla ang mukha nito at si Mr. Jomar ang nagtutulak sa wheelchair ng lalaki. Nang makita si Lloyd, pati na rin si Sarah at ng kanyang lola, umiti si Zephyr ng malaki. Nandito na siya, sabi ni Sarah sa kanyang sarili. Ang nakakahiyang ginawa niya dito kanina hindi niya malimutan. Hinalikan niya ito ng walang pag-aalinlangan dahil dito sumabog ang puso niya. Hawak si Lloyd, lumapit siya kay Zephyr. Bakit ka nandito? Ang anak ko ay madi-discharge na. Siyempre kailangan ko siyang ihatid, sagot ni Zephyr at tinignan ang mukha ni Lloyd.
Anak, agad ngumiti ang bata. Daddy, ngumiti rin si Zephyr sa bata. Pag-uwi mo, huwag kang masyadong maglaro sa labas. Magulo ngayon. Lalo na ngayon nasa ospital siya. Hindi niya maalagaan ang kanyang mag-ina. Hindi lang si Lloyd ang pinapaalalahanan ni Zephyr, pati na rin si Sarah. Okay, sagot ng mag-ina, parehong tumango. Ngumiti si Zephyr sa kanila. Sasama ako sa inyo pababa. Naayos na ba ang pagkabenda sa sugat mo? Tanong ni Sarah nang maalala yon. Hindi sumagot si Zephyr, ngunit nagsalita si Mr. Jomar. Para maihatid ang inyong anak, hindi pa po nabebendahan ang sugat ni Sir. Medyo nagulat si Sarah at nag-alalang tinignan si Zephyr. Ano ang gagawin natin? Walang problema. Mamaya pa dadaan ng doktor para gawin yun. Sagot ni Zephyr na parang hindi to gaanong iniisip, mukhang nagkaroon to ng sigla at buhay. Isang grupo sila na naglalakad patungo sa elevator. Matalino si Mr. Jomar, agad niyang niyakap si Lloyd at inangat ang bagahe sa kamay ni Milagros at sinabing, Madam, sasamahan ko po kayo papuntang elevator. Oo, naintindihan ng matandang ibig niya sabihin at mabilis na kumilos para magbigay daan sa kanila. Naiwan sa likuran sina Sarah at Zephyr na natigilan. Hindi na ganong kasakit ang paa ni Sarah, subalit masakit pa rin yun, ituon ng matagal, kaya sinuportahan siya ng wheelchair na tinutulak niya. Hinawakan naman ni Zephyr ang kanyang maliit na kamay. Ramdam ni Sarah na uminit ang likod ng kanyang kamay at muntik na niyang iwasan ito at mabitawan ng upo ang digulong. Pag uwi mo sa bahay niyo, maaari mo akong tawagan kapag namimiss mo ko. Nakangiting sabi ni Zephyr sa kanya. Ako ang nakakamiss o ikaw? Ganting tanong niya sa lalaki. Alam kong mamimiss mong kagapuhan at mga halik ko. Kaya mag-video call tayo para makita mo naman ang katawan ko na pinapangarap mo. Nakangiting biro ni Zephyr sa kanya. Alam niya nagbibiro to kaya sinakyan na lang niya kung anong sinasabi ng lalaki. Ah, ganun ba? Wow, grabe ka naman Mr. De Vera. Napaka-humble mo pala talaga. Try mo rin kayo magyabang minsan. Ayoko maging mayabang, maayos na ako sa pagiging mapagkumbaba. Sagot pa nito. Talaga mapagkumbaba ka pa ng lagay na yan ha? Nailing na lang si Sarah sa sinabi nito. Pwera biro, wag mo kong kalimutang kontakin ha. Alam kong mamimiss mo ko. Malambing ang mahina nitong boses. Nahihiya na lang na sumagot si Sarah ng dahil hindi siya makakuha ng tamang kasagutan sa sinasabi ng lalaki. Paano ba sasabihin ang pagsang-ayon ng hindi awkward? Hindi na kagaya ng dati ang relasyon nila. Nasa stage sila ng pagkilalang muli. Ang pag-iibigan nila ay muling nagumpisa kaya medyo mahirap pa para sa kanya ang mag-adjust. Halika, biglang inikot ni Zephyr ang daliri niya patungo kay Sarah. Ano? Hindi iniisip ni Sarah ang nais mangyari ni Zephyr kaya tumingin siya pababa. Isang halikang dumapo sa kanyang pisngi. Nagulat siya at narinig ang mababa at paus na boses ni Zephyr na dahan-dahang bumangon sa kanyang tenga. Huwag kalimutan na isipin ako pag uwi mo. Biglang uminit ang mukha ni Sarah at napatingin siya sa kanyang lola at kay Lloyd na nasa harap ng elevator. Pareho nilang tinatakpan ang kanilang bibig at tumatawa. Nag-ala tumito ang mukha niya sa labis na pamumula. Grabe naman. Si Daddy nga, humahalik kay Mommy pero sa akin hindi. Reklamo ni Lloyd habang nakasimangot. Gusto ni Sarah na maghukay ng butas at magtago na lang dahil sa kahihiyan. Si Zephyr naman kalmado lang, nakangiti siya at sinabing, Halika dito, hahalikan ka ni Daddy. Tawag niya sa bata. Bumitiw si Lloyd mula sa mga braso ni Mr. Jomar at tumakbo papunta kay Zephyr. Hinalikan siya ni Zephyr sa noo at sinabing, Good boy, ang gwapo talaga ng anak ko. Ngumiti si Lloyd at kumurbang mga mata. Siyempre, sabay-sabay silang pumasok sa elevator na natiling namumulang mukha ni Sarah. Nagtanong si Lloyd at nagtataka, Mommy, bakit ang pula ng mukha mo? Habang malakas na tumatawa si Milagro sa tabi nila, halos isaklob na ni Sarah sa kanyang mukha ang kanyang buhok sa labis na kahihiyan. Nakakahiya talaga. Pagkatapos nilang makauwi, lumabas si Levi para hanapin si Lloyd. Nang makita ni Sarah ang maayos ito, pinayagan niya na itong maglaro kasama si Levi. Nasa unang palapag sina Vincent at Era. Nang makita sila, bumating mga to. Nandyan na pala kayo, tumango si Milagros at tinanong si Vincent. Vincent, anong ginagawa mo dito? May kailangan po tayong pag-usapan. May kakaiba sa mga mata ni Vincent.
Na-sense ni na Milagros at Sarah na tungkol ito kay Marlon. Kaya nagtungo sila sa study room kung saan nag-opisina si Milagros. Kinagabihan, abala si Zephyr sa kanyang kwarto matapos ang 2 araw na hindi nagtatrabaho. Ang mga dokumento sa De Vera Group ay dumami na parang bundok. Pumasok si Mr. Jomar at nagulat. Sir, totoo po na nakipagtulungan si Marlon Alba sa Ireland sa mga warlords. Binuklat ni Zephyr ang isang pahina ng dokumento at ngumiti. Tulad ng inaasahan, kung ganun tatawagan na ba natin ang pulis ng Amerika? Tanong ulit ng kanyang assistant. Oo, tumango si Zephyr. Matatapos na si Marlon Alba kapag naharang ang makalakal ngayong gabi. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na saya at naisip ang isang bagay kaya't sinabi niya. Si Cindy, nagtatrabaho pa ba siya sa De Vera Group? Opo, pero kasalukuyan siyang may malubhang pinsala at nakakonfine sa ospital. Hindi siya makapagtrabaho sa kumpanya. Bakit siya may malubhang pinsala? Hindi na siya nakatuto kay Cindy ng matagal at hindi alam ang kalagayan nito. Sinabi ni Mr. Jomar, nabali pong isang binti niya sa kulungan noon kaya dinala siya sa ospital para magpagamot. Nakatagal siya sa ospital ng mahigit 1 buwan. Nang araw ng kanyang discharge, nabangga siya ng isang taxi na balang parehong mga binti. Dinala siyang muli sa ospital at narinig po namin na hindi na siya makakatayo at nasa ICU na.